Kamusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribu, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Ang kalaliman ng karagatan ay palaging umaakit sa sangkatauhan. Ang mga misteryo nito ay nagpaalab sa ating mga imahinasyon sa loob ng maraming siglo. Ngayon, isang bagong panahon ng paggalugad ang sumisikat. Ang mga istasyon ng kalawakan sa ilim ng dagat ay umuuspong bilang susunod na hangganan sa ating paghahanap upang maunawaan at protektahan ang ating planeta. Ang mga makabagong tirahan na ito ay nangangako na babaguhin ang ating relasyon sa karagatan. Papayagan tayo nitong mabuhay at magtrabaho sa ilalim ng mga alon sa loob ng mahabang panahon. Isipin ang isang mundo kung saan maaaring pag-aralan ng mga siyentipiko ang buhay sa dagat ng malapitan. Larawanin ang mga inhinyero na pagpanatili ng mga kritikal na infrastruktura sa sahig ng karagatan. Guni-gunihin ang mga turista na nararanasan ang kagilagilalas na kagandahan ng malalim na dagat. Ito ang kinabukasan na iniaalok ng mga istasyon ng kalawakan sa ilalim ng dagat. Hawak nila ang susi sa pagbubukas ng mga pagtuklas sa agam, pagsulong ng teknolohikal na inobasyon, at pagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang mga istasyon na ito ay higit pa sa mga laboratorio sa ilalim ng dagat. Ang mga ito ay mga gateway sa isang kaharian na puno ng buhay at kamangha-mangha. Habang tumutungo tayo ng mas malalim sa karagatan, pinapaalalahanan tayo ng kalawakan at kahalagahan ng hindi kapanipaniwalang ecosystem na ito. Ang mga istasyon ng kalawakan sa ilalim ng dagat ay gaganap ng mahalagang papel sa pagprotekta at pagpreserba sa mahalagang bahagi ng ating planeta. Nangunguna sa inobasyon ng tirahan sa ilalim ng dagat ay ang Proteus. Ang ambisyosong proyektong ito, pinangunahan ng aquanaut na si Fabien Cousteau, ay handa ng maging pinakamaunlad na istasyon ng pananaliksik sa ilalim ng dagat sa mundo. Matatagpuan sa baybayin ng Curaçao, ang Proteus ay magiging isang tanglaw ng konserbasyon ng karagatan at pagtuklas sa agam. Dinisenyo bilang isang modular na istruktura, maaaring mapalawak ang Proteus upang mapaunlakan ng hanggang 18 aquanauts. Ang kapaligiran ng ambient pressure nito ay alisin ang pangangailangan para sa decompression, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na gumugol ng mahabang panahon sa pag-aaral ng mga nakapalibot na coral reefs. Magtatampok ang istasyon ng mga makabagong laboratorio, tirahan at isang medical bay. Ang pagtuon ng Proteus sa pangangalaga ng coral reef ay mahalaga. Ang mga coral reef ay nahaharap sa mga hindi pa naganap na banta mula sa pagbabago ng klima, polusyon at labis na pangingisda. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ecosystem na ito sa kanilang natural na tirahan, maaaring bumuo ang mga siyentipiko ng mga diskarte upang protektahan at ibalik ang mamahalagang ecosystem na ito. Sa kabila ng Atlantic, isa pang tirahan sa ilalim ng dagat ang nahuhubog. Ang Deep, isang kumpanya na nakabase sa UK, ay bumubuo ng Sentinel, isang istasyon sa ilalim ng dagat na idinisenyo para sa mga misyon na may mahabang tagal sa lalim na hanggang 200 metro. Ang makabagong tirahan na ito ay tatayo gamit ang 3D printed na bakal na pinatibay ng Inconel, isang super alloy na kilala sa lakas at resistensya sa kalawang. Ang modular na disenyo ng Sentinel ay nagbibigay daan para sa flexibility at pagpapasadya. Maaari itong i-configure upang mapaunlakan ng 6 hanggang 50 tao, depende sa mga kinakailangan ng misyon. Ang istasyon ay pinapagana ng mga renewable energy sources na may surface buoy na nagbibigay ng lakas ng hangin at solar. Ang high-speed internet connectivity ay ibigay sa pamamagitan ng Starlink
na tinitiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa labas ng mundo. Nakikita ng DEEP ang Sentinel bilang isang sentro para sa siyentipikong pananaliksik, pagsubaybay sa infrastruktura, at maging sa turismo. Ang mga advanced na kakayahan at estratehikong lokasyon nito ay gagawin itong isang perpektong plataporma para sa isang malawak na hanay ng mga operasyon sa ilalim ng dagat. Seksyon 4, Deep's Vanguard, mabilis na pagtugon sa kalaliman. Bilang hudyat sa mas malaking istasyon ng Sentinel, ang Vanguard ng Deep ay isang mas maliit, mas maliksi na tirahan sa ilalim ng dagat na idinisenyo para sa mabilis na pag-deploy. Sa lalim na 100 metro at kapasidad na 3 tao, ang Vanguard ay maaring mabilis na madala at ma-deploy upang suportahan ang iba't ibang mga misyon, kabilang ang paghahanap at pagsagip, mga survey sa ilalim ng dagat, at pagtugon sa emergency. Ang compact na laki at kakayahang magmaniobra ng Vanguard ay ginagawa itong perpekto para sa pagpapatakbo sa mga mapanghamong kapaligiran sa ilalim ng dagat. Ang mga advanced life support system nito at matibay na kakayahan sa komunikasyon ay tinitiyak ang kaligtasan at kahusayan ng mga tauhan nito. Ang yugto ng pagsubok ng istasyon ay naka-schedule para sa unang bahagi ng 2025 sa UK na naghahanda ng daan para sa pag-deploy nito sa mga totoong sitwasyon. Seksyon 5, Deep Sea Space Station ng China, pagbubukas ng mga lihim ng kalaliman. Papunta sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, ang China ay bumubuo ng isang deep sea space station na idinisenyo upang gumana sa lalim na hanggang 2,000 metro sa South China Sea. Nilalayon ng ambisyosong proyektong ito na buksan ang mga lihim ng Abyssal Zone, isang rehiyon na may matinding presyon, kadiliman, at mga natatanging anyo ng buhay. Ang istasyon ay may kakayahang mag-host ng 6 na siyentipiko ng hanggang 1 buwan na nagbibigay sa kanila ng isang plataporma upang magsagawa ng pananaliksik sa iba't ibang mga paksa, kabilang ang marine geology, biology, at chemistry. Ang isa sa mga pangunahing focus ng istasyon ay ang pag-aaral ng cold seep ecosystems at methane hydrates, na may potensyal bilang isang mapagkukunan ng enerhiya sa hinaharap. Ang Deep Sea Space Station ng China ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang pasulong sa ating pag-unawa sa malalim na karagatan. Ang mga natuklasan nito ay hindi lamang magsusulong ng kaalaman sa agham, kundi magkakaroon din ng implikasyon para sa paggalugad ng enerhiya at pagsubaybay sa kapaligiran. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.